Nicole POV. Humalik ako sa kanya nang ako'y makalapit. Umiwas naman siya sa ginawa kong paghalik. "Saan ka galing?" Tanong niya sa akin. Nilingkisan ko siya at malanding hinimas-himas ang dibdib niya. "My love, ikaw naman? Saan pa ba ako magagaling? Di ba sabi ko sa'yo pupuntahan ko si Ava ngayon? Saka dumaan na din ako kay mama sa kulungan." Sagot ko naman sa kanya. Lalo ko nilandi ang aking boses at nagpaawa sa kanya. "Sigurado ka?" Tanong niya sa akin. Matalim na bumaling ang kanyang mata. Mapanak ito at naninindak. "Oo nga love, dun lang." Sagot ko naman. Tumayo siya at malakas na sampal ng aking inabot. "Sinungaling? Gagawin mo pa akong tanga? Pumunta ka sa bahay niyo at nakipagkita ka sa dati mong asawa. Anong akala mo? Ganun mo lang matatakasan ng katarantadahan mo sa akin? Ilang beses kong sasabihin sa'yo wag na wag kang dadalo sa nanay mo kriminal. Anong sasabihin ng mga amigo ko sa akin kung malalaman nilang nasa kulungan ang nanay ng babae ko at hindi ko malang nagawang tulungan makalaya? Walang utak?" Galit na sabi ni Eduardo. "Hindi mo kayang kalimutan ng pamilya mo? Yang anak mo, tama nang bigyan mo ng pera. Ihulog mo sa account ni Sheila. Wag na wag ka nang pupunta doon. Tandaan mo mga sinasabi ko sa'yo. Hindi pwede makita ka ng mga kumpare ko na patapon ng pamilya. Kung hindi ka makikinig sa akin, hindi lang yan ang sasapitin mo." Kapit ko sa aking pisngi. Tila naman hito sa sobrang sakit. Napakapit ako sa aking pagkakaupo at matalim ko din siyang tiningnan. Pinipigilan ko ang aking sarili pero hindi ako makapagtimpi. Ang sasakit ng mga salitang binitawan ni Eduardo sa akin. "Napakayabang mo!" Lumapit ako sa kanya at sinampal ko din to. Napayo ko naman ang mga bodyguard niya at lumabas sa silid na iyon. Hindi ko alam, pero parang nabigla ata ako sa ginawa ko. "Kung gusto mong umalis, edi umalis ka. Huwag mo na akong babalikan at maghanap ka ng iba mong tuta na susunod lang sa lahat ng pinag-uutos mo." Galit kong sabi, pero sa totoo lang, nanginginig ng buong katawan ko sa takot. Hindi ko may boss si Eduardo, bagkos ay may tinawagan to. Nang akala ko'y natakot ko na to sa aking inasal, ay nagkakamali pala ako. Bigla niyang tinanggal ang kanyang suot na coat at saka ako malakas sa sinitmuraan. Namilipit ako sa sobrang sakit. Pilit niya akong itinatayo, saka ulit ako inudyokan ng suntok at sampal. Halos mawalan ako ng malay sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Bigla akong bumagsak sa sahig sa sobrang sakit na binitawan niya ako. Nanlilisik ang mga mata ni Eduardo sa galit at dahil na din sa epekto ng paghit-hit niya. Walang tigil pa rin niya akong tinadyakan. Nais ko sana manlaban, pero hinang-hina ng buong katawan ko. Hindi na din ako makatayo kahit itukod ko pang aking mga kamay sa sahig. Hindi ko na din siya makita na maayos dahil sa mga dugong umaawas mula sa pagkakasapak niya sa aking muka na tumama sa aking kilay. "Please, tama na Eduardo. Nagmamakaawa ko sa'yo." Mahina akong pakiusap sa kanya. Itinataas ko ang aking kamay bilang pagtutol sa galit niya sa akin. Habang tuloy ito sa pagsuntok at pagpadyak sa akin, ay walang tigil siyang nagsasalita. Biglang dumating ang 5 kalalakihan. Lumapit sa kanila sa Eduardo hanggang naaninigan ko silang naupo sa tapat ng aking nakahandusay na katawan. Nagtatawanan ang mga to. Humihit-hit na kanilang dalang marijuana, saka ibinubuga sa akin muka. Isa-isang kumapit sa akin ang mga lalaking to. Winasak nilang aking damit at ibinukang aking hita. Tuloy ang aking pagmamakaawa, kahit na nanghihina, ay sinusubukan ko magpumigla sa kanilang pagkakahawak. Ngunit malalakas ang mga to at naubos na talaga ang aking lakas. Naramdaman ko na lang ang pagdiin ng ari ng isa sa mga to sa akin. Madiin na madiin at walang pakaalam ko saan na to na ipasok. Habang ako ay nagwawala sa pag-iyak, ay maririnig naman ang malakas na pagtawa ni Eduardo. "Hayop ka Eduardo! Napakababoy mo! Walang hiya ka, demonyo ka!" Paulit-ulit kong sigaw, ngunit wala na tong nagawa. Tuloy lang ang mga lalaking to sa kanilang ginagawang kababuyan sa akin. May pagkakataon pang sabay ang 2 lalaki sa aking harapan at sa aking likuran. Napakasakit. Nakakabaliw ang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag.
Hindi sila naawa na duguan ng aking katawan. Halinhinan sila sa paghahasa sa akin at paulit-ulit. Hindi ko niya mabilang kung ilang beses akong pinagsawaan ng mga to. Magdamag na natili ang mga to sa loob ng silid na yon. Nang napagod na ang mga to at tumigil na sa kanilang ginagawa, pinilit kong gumapang at pumunta sa isang sulok ng silid na iyon. Naririnig ko na lang ang halakhakan ng mga ito at kwentuhan. Hanggang sa hindi ko na naramdaman ang pagbagsak ko at nakatulog na ako sa sobrang pagod at sa dami ng sakit na aking iniinda. Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang pananerman sa akin ni Belen. Nakahiga na ako sa kama at panay ang punas niya sa buo kong katawan. Parang bata naman akong humahagulhol at nagsusumbong sa kanya. Sinabi ko na kasi sa'yo, ang tigas-tigas ng ulo mo, kaya ayan nangyari sa'yo. Nako, madala ka na? Sundin mo ng lahat ng sinasabi sa'yo ni Eduardo. Baka sa susunod, marinig na lang namin yung bangkay na palutang-lutang na sa ilog Pasig. Maingay at parang boses palangganang sabi sa akin ni Belen. Tumahimik na lang ako at hindi na nakipagtalo. Pinakain niya ako at pinainom ng gamot, saka hinayaang matulog muli upang makabawi ako ng lakas. After 5 months, Team POV. Mabuti naman at nakakalabas na ulit ako ng bahay ngayon. Binigyan na ako ng clearance ng aking doktor at natapos na din ang aking pagiging bed rest ng halos 9 na buwan. Isa na rin kasi sa palaging inaangal kong pananakit ng aking likod, nanda sa palagi ang paghiga. Mabuti na lang at matyaga si Jacob sa pag-aasikaso sa akin. Hindi din niya ako iniwanan sa panahong naka-bed rest lang ako. Lahat ng kanyang business meetings ay kinakansela niya. Tutok din siya sa mga pagkain kinakain ko. Sa loob ng mga panahong yon, halos pag-CR at pagliligo lang sa akin nagiging dahilan para tumayo ko sa higaan. Akala ko nga ay madadala na ako sa ospital para ma-confine dahil lagi ako nahihilo sa tuwing tumatayo ko ng higaan. Mabuti na lang at may alam na mga herbal na pinapaamoy sa akin ni Ate Tisay sa aming kasama sa bahay na taga-Roma din. Tuwing umaga, ay maaga kaming gumigising upang maglakad-lakad sa park. Gusto ko din makalanghap ng sariwang hangin. Paborito kong puntahan sa Villa Borghese sa Roma, Italy. Gustong-gusto ko ang part na yon, kung saan natatanaw ko ang lahat ng mga tourist destination sa Roma. Kagaya ng Vatican, Colosseo, Piazza Navona, at ang Piazza del Popolo. Madali akong hapunin, kaya naman kahit gustuhin ko maglakad pa ng ilang oras, ay hanggang pagtanaw na lang ang aking ginagawa. Kada 5 minuto ay humihinto ko sa paglalakad at naghahanap ng mauupuan. Kaya ang camper van namin ang ginagamit namin sa tuwing lumalabas kami ni Jacob. Bihirang makasama sa amin ngayon si Gabriel dahil abala to sa aming negosyo. Nakakatuwa tong kapatid kong to dahil kahit kakagraduate pa lang niya, ay magaling na siya mag-handle at nagagampanan niyang maayos ang kanyang role bilang in charge ng showroom. Bukod kasi sa wala pa tong experience, ay triple din ang laki ng showroom na to kaysa sa Kuwait branch. Magmula nang mahatulan si Mama Amelia, ay wala na kami naging balita kahit kanino sa kanila sa Muzon. Wala naman akong pakialam sa kanila. Ang inaalala ko lang ay si Ava. Kamusta na kayong pamangkin ko? Hindi ko man tunay na pamangkin si Ava, pero ibang pagmamahal ko sa batang yon. Madami mang alitan sa pagitan namin ng kanyang magulang, ay palagi ko pa rin itong naaalala dahil sa taglay nitong lambing sa tuwing kami ay magkasama. Kapag kami ay nasa labas ni Jacob at nagre-relax kung ano-ano na lang ang nagiging topic namin. Pero hindi mawawalang pagkain ko ng gelato, ice cream, na mabibili lang sa tabi ng Jollibee sa Roma, Italy habang nagkukwentuhan. Naalala ko tuloy muli si Ava nang umorder ako ng triple chocolate ice cream. Alam mo, love, favorito ni Ava. Lagi siya nagpapabili nito kapag pumupunta kami sa BGC noon. Sabi ko kay Jacob habang dinidilaan ko ang ice cream na aking in-order. Isa sa paborito naming gawin kapag kumakain kami nito sa bahay. Yung isasawsaw ko yung french fries sa McDo, yung sobrang crispy. Sayang nga kasi wala dito McDonald's eh. Meron ata pero malayo dito. Pagkukwento ko pa sa kanya. Love, namimiss mo talagang pamangkin mo. Lately napapansin kong si Avang bukang bibig mo.
Natutuwang sabi ni Jacob. Kinapitan niyang isa kong kamay at nakaalalay siya sa akin ni Kuran habang mabagal kami naglalakad, papalapit sa Vatican Church. Humihingi ako ng guidance para sa nalalapit kong panganganak. Ano na bang balita sa bata? Nabanggit sa akin ni Gabriel na nag-aalala siya sa bata, kaya gusto sana niyang umuwi. Lagi daw kasing napapalo to noon. Nagpapaalam nga sa akin ng wanted vacation si Gabriel. Seryosong sabi sa akin ni Jacob. Napatingin naman ako sa kanya. Honestly love, wala akong balita tungkol kay Nicole. Wala naman kaming kontak na nun, magmula nung magkagulo kami. Pero nag-aalala din ako sa bata, kasi ilang beses na sa akin nabanggit ni Gabriel ang tungkol sa pagiging mabigat ng kamay nitong si Nicole. Di bale, nakikibalita ko kila Mia, baka may alam sila. Mabuti na di siguro magbakasyon na nga muna si Gabriel, para makapag-relax din siya. Mukhang masyadong napapatuto ka agad sa pagninegosyo, baka mabigla siya. Sagot ko naman sa kanya. Mamaya pag uwi sa bahay, kakausapin ko nga si Mia. Parang bigla akong kinakabahan nang mapag-usapan natin si Ava mas mabuti na makasiguro. Iba pa naman din yung si Nicole. Natatakot kong sabi kay Jacob. Sige love, sabihan ko din si Gabriel na pumunta sa bahay mamaya para sa dinner na lang natin pag-usapan ng pag-uwi niya at kung paano gagawin. Nakakabilib tong si Gabriel love. Masikap siya. Nahandal niyang maayos ang negosyo. Maganda ang feedback na naririnig ko patungkol sa kanya. Oo nga pala, si Mabel. Nabalitaan ko muli sa HR teams, nais daw magpalipat sa Poland branch natin. Gusto niya daw sa production. Nabanggit na ba sa'yo ng kaibigan mong tungkol dito? Tanong naman ni Jacob sa akin. Tuloy ang aming pagkukwentuhan habang nakapila kami upang makapasok sa Vatican Church. Nako, wala akong alam tungkol dyan. Hindi pa naman siya nagsasabi sa akin tungkol dyan. Naawa nga ako dyan sa kanya. Paano? Nasanay na siyang si Pana ang palagi nag-aayos ng lahat sa kanya. Pati sa desisyon, ayun daw ang nasusunod. Saka ang sakit kasi nun, dadahilan ka pa na deport siya sa lugar nila. Ayun pala, bumalik lang ng Kuwait at may iba na palang kinakasama. Ibig sabihin, nagsasama pala sila sa Kuwait babae na yun ni Pana. Naiinis kong sabi, Hay naku love, hayaan mo na. I-accept ko na lang pagpapatransfer niya sa Poland. Pwede mo siyang bumalik dito sa Italy anytime na gustuhin niya. O siya, huwag na natin pag-usapan yan at sumasama na naman ang timpla mo. Sabi pa niya sa akin na makita niya akong naiinis na. Nang makapasok kami sa loob ng Vatican, ay nag-offer muna ako ng dasal. Sinama ko din sa akin panalangin sila Mommy, Daddy at Ava. Naupo muna kami sa gilid pagkatapos ko manalangin at lumuhod sa harap ng mga katawan ng santo. Excited naming napagkwentuhan ng kambal. Love, malapit nang lumabas ng kambal. Na-excite na ako makita sila. Malambing na sabi ni Jacob sa akin habang hinihimas niya ang aking tiyan. Oo nga love, sabi ni Doc. Anytime daw pwede nang lumabas ng kambal. Excited na nga din ako. Gusto ko na ding makita ang itsura ng kambal. Sa ultrasound kasi, parang ikaw yung kamukha niya. Sagot ko sa kanya. Kahit sino sa atin ang kamukha ng mga babies natin, mahalaga'y healthy sila. Sagot naman niya sa akin. Nagtawanan lang kami sa aming usapan. Araw-araw ganito nagiging pag-uusap namin ni Jacob. Kung ano-ano lang ang nagiging topic namin. Pag uwi ko ng bahay, ay agad kong kinontak si Mia. Nais ko lang magtanong sa kanya sa balita sa mga kaganapan sa Pinas. Hello Mia, kamusta ka na? Pambubungad kong tanong sa kanya. Okay naman. Naku, bakit ngayon ka lang tumawag? Ang dami kong chika sa iyo girl. Excited na sabi ni Mia. Tungkol saan na naman yan? Tanong ko naman sa kanya. Aba, edi dyan sa kapatid mong hilaw? Nahaliparot na? Makati pa sa higad na may tusok-tusok. Wala nang iba kundi si Nicole. Ang tawa ko sa pagkakadescribe ni Mia kay Nicole. Ito na nga girl. Alam mo bang grabe ang gulong nangyari dito sa bahay niyo? Sabi ni Mia. Bakit? Ano na naman ginawa ni Nicole? Di yung ginawa niya sa'yo. Ayun, ang bruha. Nangyari din sa kanya. Ewan ko nga din taga si Matthew na yan. Sobrang kapal din ang mukha talaga. Isipin mo Mula pala na nagsasama sila ni Nicole nung maliit pa si Ava. May ibang babae niya pala yan. Naging sabi-sabi pa dito sa atin.
na hindi pa nagpapadala yung si Matthew simula nung umalis siya kay Nicole. At eto pa, pinakamatindi. Tinira pa ni Matthew sa bahay niyo noon. Hindi na sigurado inaasahan babalik pa si Nicole sa bahay na yon. Magmula kasing nahuli sa Aling Amelia, wala nang umuwi doon ng ilang buwan. Buntis na din ng babae. Ayun, naabutan niya doon sa loob ng bahay. E di rambol malala. Deserve. Pangaasar pa ni Mia habang humahalakhak ng tawa. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Ayoko na makialam sa kahit na anong gulo nila. Ang tanging nasa isip ko na lang ay ang kalagayan ni Ava. Nako, ewan ko na lang sa kanila, Mia. Kamusta na si Ava? Concern ko lang taga yung bata kasi ilang beses ko nang naaalala. Sagot ko naman sa kanya. Ayan ang wala kong idea. Oo nga no, buti na tanong mo. Magmula umalis ka sa bahay nyo, ay hindi ko na nakita pa si Ava. Wala na din akong idea sa nangyari sa bata. Pero girl, madaming bali-balita dito sa atin na hindi maganda tungkol kay Nicole. Ewan kung totoo, kasi wala namang nakapag-confirm. Puro lang chismis. Naku, yung babaeng yan, escort girl ka na daw? Tapos parang may pinag-iiwanan lang siya kay Ava. Hindi ata sa kanya nakatira ang bata. Kasi mga post niya puro pa sosyal. Mga nasa club, puro gimmick. Tapos last sa post na nandito, noon ngang araw na nagkagulo. Parang totoo nga ang sabi-sabi. Kasi iba ng itsura niya. Gumanda siya gawa ng make-up. Saka nakakotse ang bruha. Yun lang yung ugali niya na hindi maganda talaga. Mahabang kwenta ni Mia. Talaga ba? Mia, ipagtanong mo naman si Ava. Baka may nakakaalam kung nasaan ang bata. Gusto ko malaman ang kalagayan niya. Bigla kasi akong kinukutuban. Kahit anong balita sabihan mo ko. Sabi ko pa sa kanya. Oo sige, mag-iingat ka dyan. At malapit ka ng mga anak. Excited na ako makita ang kambal. Sabi pa ni Mia. Salamat. Wala ka ba tagang balak mag-abroad? Hiring kami. Pwede kitang ipasingit kay Jacob na may bigyan ng visa, pati si Alan. Tanong ko muli sa kanya. Nako girl, hindi na. Pas muna ako. Alam mo namang walang kasama matatanda. Si bakla naman hindi maiwan-iwan yung boyfriend para lintang kapit. Sige na, tinatawag na ako ni mama. Papaliguan ko na kasi. Pag may balita ko kay Ava, sasabihan kita agad. Sagot niya sa akin. Hindi ako mapakali hanggang sa natapos ang aming usapan. Lalo ko nangamba para kay Ava sa nalaman ko kay Mia. Love, meron sana akong gustong hilingin sa'yo. Na-curious lang kasi ako. Tumango naman to sa akin habang naghihiwa siya ng dragon fruit na pinabili ko. Di ba may detective kang kakilala? Paglalambing ko kay Jacob. Oo love, bakit? Anong papaimbestigahan mo? Seryosong tanong naman niya sa akin. Gusto ko kasing malaman ang sitwasyon ni Ava. Ilang araw ko na kasing napapanaginipan ng bata. Sa karamdam kahit hindi ko siya isipin, bigla siyang pumapasok sa isip ko. Gusto ko lang masiguro na okay ang bata. Nabanggit kasi sa akin ni Mia na naging escort girl na pala si Nicole. Ibig sabihin, iniiwan niya si Ava. Saan naman at kanino? Wala na sila sa kondo ko, matagal na. Pinaupahan ko na yun sa mga student. Sagot ko naman sa kanya. Okay sige, tatawagan ko ngayon si detective. Huwag ka mag-alala. Saglit lang yan. Makikita ka agad yan ni detective. Send mo lang sa akin ang picture niya para mas madaling mahanap ni detective. Sagot naman ni Jacob sa akin. Kagaya nga ng kanyang pinangako, pagkasan ko ng picture, ay tinawagan ka agad niya si detective. Nang hingi ng update si Jacob within a week. Dumating na din si Gabriel mula sa kanyang trabaho. Dito na siya dumiretso sa bahay. Nagtungo na kami sa hapag para pagsaluhan ng aming hapunan na hinanda ni Chef Anjo. Hi ate, kamusta pakiramdam mo? Magalang niyang tanong sa akin. Habang tumatagal si Gabriel dito sa abroad, nagiging gwapo siya lalo. Natuto na kasi siya mag-ayos at mumorma. Okay naman bunso. Oo nga pala, nabanggit ni Kuya Jacob mo na gusto mong magbakasyon? Tugon ko sa kanya. Oo sana ate, kasi nag-aalala ko kay Ava. Ang dami ko naririnig tungkol kay Ate Nicole na hindi maganda. Kaya sana gusto kong bisitahin ang bahay para makapagtanong-tanong na din.
Sagot naman niya sa akin. Okay lang, walang problema. Si Rona muna magmamando at magre-report na lang muna sa akin yung mga nangyayari sa showroom. Ako din, nag-aalala kay Ava. Nakuusap ko si Mia at sa tabas ng kanyang sinasabi mukhang hindi magandang sitwasyon ni Ava. Kung totoong iniiwanan to ni Nicole. Tinawagan na din ni Jacob ang kaibigan niyang detective para paimbestigahan ng bata. Kailan ba plano mong pag-uwi? Tanong ko sa kanya. This week na din sana ate, kung papayag kayo. Sabi naman niya sa akin. Okay sige, magpapadala ko sa iyo ng kaunting pera para ibigay mo kay Mia. Nagpatuloy kami sa aming pagkain. Mabilis lang umalis si Gabriel. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na siya sa amin dahil meron pa siyang pupuntahan. Habang ako'y nakahiga muli sa aming kama ay tumawag sila mami sa akin at kinabukasan ipabalik niya sila mula sa kanilang naging bakasyon sa Switzerland. Ang dami nilang kwento sa akin. Nakikinig ako at ni-loudspeaker ko to. Hinihimas-himas ko ang aking tiyan na bigla tong sumakit. Noong una, akala ko'y busog lang hanggang sa hindi ko na napigilan ng sakit. Mayat-mayat na itong tumitigas. Tila humihilab ang tiyan ko. Nataranta kami ni Jacob. Tumawag kaagad siya ng ambulansya at agad akong dinala sa ospital. Agad akong sinuri ng aking doktor. Nagle-labor na nga ako. Kaya kinabitan na niya ako ng swero at mga aparatos para mag-monitor sa aking heartbeat at hininga. Panay ang aking pagpaling sa aking sarili. Ayoko makarinig ng kahit na anong ingay. Inhale-exhale ang aking ginawa. Ngunit lumipas pang isang buong araw at hindi pa rin lumalabas ng kambal. Nagmamadali si mami na dumiretso pa mula airport papuntang ospital para abutan ng aking panganganak. Finally, makalipas ang 28 hours ng pagle-labor, pumutok ng aking panubigan. Itinakbo na ako sa OR kung saan ako inassist ng aking doktor. Sige pa Kim, iri pa. Ayan, nakikita ko ng ulo ng isa mong baby. Isang malalim na hininga at ire. Bugal-bugal ang aking pawis sa pagod at hirap. Dahil malalaki ang kambal, ay nahirapan akong iire ang mga to. Hanggang sa narinig ko ng isang malakas na iyak ng bata. Sige pa, ayan ang isa Kim, konting push na lang. Ilang minuto at lumabas na din ang isa ko pang baby. Panay ang paghalik sa akin ni Jacob sa aking noo. Nawala ang lahat ng sakit, hirap at pagod nang makita ko ang kambal. Ngunit dala siguro na matinding pagod ay bigla kong inaantok. Hinayaan lang ako ng doktor magpahinga. Naiinis lang ako at hinatid na ako sa aking silid. Nakaalalay sa akin si Jacob habang sila mami naman ay nakasunod sa nursery room. Nilagyan na din ng tag ang aming kambal. Nang ako'y makabawi na ng lakas, ay pina-fill up na ako ng doktor para sa detalye ng kambal. Napagdesisyon na naming Madison at Maverick ang ipangalan namin sa kambal. Sobrang aliw na aliw kaming lahat sa paglabas ng aming kambal. Nang kami ma-discharge, madaming bumibisita na halos araw-araw na tumitingin sa kambal. Nakaka-overwhelm ang mga regalong binibigay nila, maliit man o malaki.